3:51 ng madaling araw ika, 28 ng Disyembre taong 2025 sa loob ng Valday Residence. Ang bilyong dolyar na inner sanctum ni Putin ay kasalukuyang tahimik at umaasok sa gitna ng niebe. 75 drone ang naghatid ng mensahe para sa bagong taon na hindi napigilan ng mga elite air defense ng Kremlin. Ang mga secondary radar ay naging tumpok ng bakal. Ang mga command antenna ay nawasak. Gumastos ang Russia ng $100 milyong sa mga missile para pabagsakin ang 91 sa mga ito. Ngunit ang 4 na nakalagpas ay ginawang $1 bilyong na kahihiyan, ang itinuturing na pinakaligtas na lugar sa mundo. Ang mito ng invincibility ay hindi lamang basta nagkaroon ng lamat. Ito ay na-checkmate ng tumpok ng carbon fiber at ilang linya ng computer code. Ang Dolgiborody residence sa Valday ay hindi lamang isang luxury retreat. Ito ang symbolic heart ng rehimeng Russian. Dito tinatanggap ni Vladimir Putin ang kanyang inner circle at dito ginagawa ang mga desisyong bumabago sa mapa ng mundo. Isa itong multi-billion-dollar fortress na nakatago sa gitna ng nagyayelong mga puno ng pine. Protektado ito ng pinaka-dense na air defense network sa buong planeta. Ang timing ng pag-atake ay hindi aksidente. Nangyari ito sa gabi ng Disyembre, ilang araw bago ang bagong taon. Habang umiinit ang high-stakes peace talk sa international stage, nagpasya ang Ukraine na magpadala ng regalo sa bagong taon na hindi maaaring baliwalain. Tinawag ito ng Moscow na provocative behavior at agad silang kumilos upang suriin ang kanilang negotiating stance. Ngunit para sa Kyiv, hindi ito tungkol sa terorismo. Ito ay tungkol sa isang strategic audit. Gusto nilang patunayan na kahit gaano pa karaming bilyon ang gastusin sa Fortress Russia narrative, makakahanap pa rin ng paraan ng isang matalinong kalaban para makapasok sa loob ng bahay. Napakalaki ng hamon na ito. Ang Valday site ay nababalot sa tinatawag ng mga military analyst na isang impenetrable bubble. Nariyan ang mga S-400 Triumph battery, ang mga heavy hitter na kayang mag-track ng 300 target mula sa daan-daang milya. Nariyan din ang mga Panzer S-1 system na nagsisilbing high-tech shotguns para pabagsakin ang anumang lalapit. Higit pa rito, ang mga Krasukha for Electronic Warfare Unit ay nakahanda upang gawing isang digital desert ang kalangitan kung saan nawawala ang mga GPS at radio signal. Sa papel, ang anumang lilipad patungo sa site na ito ay dapat ma-detect, ma-jam at mawala bago pa ito makita ng puno ng pin. Ngunit hindi lamang ilang drone ang ipinadala ng Ukraine. Nagpadala sila ng isang multi-layer saturation swarm na binubuo ng 95 units. Hindi ito basta-bastang grupo ng mga hobby plane. Ito ay isang 3-part symphony ng kaguluhan. Ngayon lang nagkaroon ng ganitong gulo na kinasasangkutan ng Beaver, FP1 at Palonitsia na nagdulot ng gulat sa Russia. Magsisimula na ang laro at malalaman na ng Russia na ang kanilang perpektong depensa ay mayroong napakamahal na blind spot. Das kumol libong-libong ng madaling araw sa rehiyon ng Novgorod. Habang ang mundo ay nananaginip ng kanilang New Year's resolutions, isang bangungot ang nagaganap 40 talampakan sa ibabaw ng niebe ng Valday. 75 anino ang humaharurot sa gitna ng nagyayelong mga pine sa bilis na 140 mile per hour. Hindi lamang ito isang simpleng paglipad, isa itong high-speed game ng pag-iwas sa pagtama sa lupa at sa mga dulo ng puno. Sa ganitong altitude, hindi ka lang umiiwas sa radar, ikaw ay tila invisible. Nagtatago sa mga geographic blind spot ng mga burol. Biglang nabasag ang katahimikan sa Russian Command Center sa Dolgiborody. Ang Big Bird radar ng S-400, ang $600 milyong na mata sa langit, ay biglang naging aktibo. 60 high priority targets ang lumitaw sa mga screen dahil sa mga Luneberg lens reflector sa mga murang Beaver decoy. Ang isang plastic drone ay nagkaroon ng radar signature ng isang full-size na MiG-29 fighter. Para sa mga Russian operator, tila ang buong Ukrainian Air Force ang sumusugod sa kuta ni Putin para itong pagkamali sa isang mabilis na curveball bilang isang rumagasang freight train. Hindi ka na mag-iisip, papaluin mo na lang ito. Agad at marahas ang naging tugon ng Russia. Inactivate nila ang Krasukha 4, ang heavyweight champion ng electronic warfare. Ang dambuhalang truck-mounted system na ito ay nagsimulang maglabas ng pader ng high-power RF noise. Idinisenyo ito upang gawing isang digital blizzard ang lokal na GPS at radio spectrum. Ito ay broadband jamming sa pinakamalupit nitong anyo para itong pakikipag-usap habang may umaandar na jet engine sa loob ng iyong sala. Kampante ang mga Russian. Pinanood nila habang ang 15 decoy drones na walang GPS ay nawalan ng kontrol sa direksyon. Ang mga ito ay bumagsak ng walang pinsala sa mga puno ng pine. Para sa control crew ng S-400 battery,
Tila tapos na ang laban bago pa ito magsimula. Inakala nilang naisara na nila ang palabas. Gayunpaman, iyon mismo ang gustong isipin ng mga Ukrainian planner. 80 drone ang nananatili sa ere at ang tunay na banta ay gumagalaw sa gitna ng static. 20 FP1 drone ang nakatukoy sa interference at agad na nag-execute ng seamless handoff. Walang GPS, walang problema. Lumipat sila sa visual terminal mapping. Hindi nito kailangan ng satellite para malaman ang lokasyon nito. Tinitingnan lamang nito ang mga puno at gilid ng ilog para matukoy ang eksaktong posisyon. Ang Krasuka 4 ay parang isang taong sumusubok na bulagin ng isang predator gamit ang flashlight nang hindi nalalamang nakakakita ang predator na iyon sa infrared. Dahil sa Wanta units na nasa labanan pa rin, malalaman ng Russian fortress na walang digital noise ang makakapigil sa mga matang nakakakita sa kabila ng static. Nakalagpas na ang unang layer ng depensa, ngunit ang mga shotgun ay magsisimula pa lamang magpaputok. 2:45 ng madaling araw. Ang tahimik na bahagi ng misyon ay opisyal ng tapos. Ang 45 na natitirang beaver decoy ay nagsagawa ng isang coordinated pop-up maneuver. Umakyat sila mula sa 40 talampakan patungo sa delikadong 500 talampakan. Biglang hindi na madilim ang kalangitan sa balday. Ang mga Pansir S1 unit, ang mga shotgun ng inner circle ng Kremlin ay biglang nag-apoy. Pinag-uusapan natin ang twin 30mm autocannons na nagpapakawala ng 40 rounds bawat segundo. Ang hangin ay napuno ng neon green snakes ng tracer fire na bumubuo ng pader ng tingga sa nagyayelong hangin para itong high-tech na clay pigeon shooting. Ngunit ang mga target ay lumilipad sa bilis na 150 mph. Ang unang beaver decoy ay direktang tinamaan ng 30mm round. Ang composite frame nito ay sumabog at naging isang maliwanag na bolang apoy na tumanglaw sa kagubatan. Sinundan pa ito ng marami pang pagsabog. Ginagamit ng mga Pansir operator ang lahat ng kanilang makakaya. Ginamit din nila ang kanilang pinakabagong armas, ang 67E6M mini missiles. Ang mga ito ay maliliit at napakabilis na interceptor na idinisenyo para labanan ng isang swarm. Naging marahas ang palitan ng apoy. Makikita ang mga white hot streaks na mga missile na inilulunsad mula sa Pansirax. Tinatamaan nila ang mga decoy sa gitna ng ere ng may surgical precision sa loob lamang ng 90 segundo. At 35 pang decoy ang nawasak at naging konfeti dahil sa bakal ng Russia. Para sa isang karaniwang nagmamasid, tila nababaliw na ang Ukraine. Malamang na nagbubunyi ang command center ng Moscow sa pag-aakalang wala silang mintis. Ngunit tingnan nating mabuti, sa bawat $50,000 na beaver drone na pinapabagsak ng Russia, nauubos nila ang kanilang limitadong supply ng ready-to-fire missiles. Ang mga Pansir-Rak ay may kakasya lamang na 48 mini interceptors. Kapag naubos na ang mga ito, kailangan ng 15 minutong reload. At sa isang drone fight, ang 15 minuto ay katumbas ng kawalang hanggan, habang ang langit ay puno ng ingay at liwanag ng mga sinakripisyong decoy. Ang 10 natitirang decoy ay sadyang naghiwa-hiwalay. Inilalayo nila ang putok ng Russia mula sa mga primary approach corridor. Ang pitcher ay nagbabato ng 100 mph fastball sa mga anino, ngunit nagsisimula na siyang hingalin. Nakatutok siya sa mga fireworks at hindi namamalayan ang mga tunay na base stealers. Ang 20 FP1 at ang 15 Palonitsi rocket drones ay ginagamit ang kaguluhan at usok para pumuslit sa kanilang posisyon. Ang mga Pansir unit ay malapit na sa overload state. Nahihirapan ang kanilang mga computer na i-prioritize ang 10 decoy, habang ang kanilang mga sensor ay nabulag na mga bolang apoy na sila rin ang gumawa. Gumagana pa rin ang air defense bubble, ngunit nagsisimula na itong mabutas. Nauubusan na ng bala ang mga shotgun. Malalaman na ng pinakaprotektadong tirahan sa mundo na ang 95% interception rate ay isa lamang magarang paraan ng pagsasabing nagkamali kayo sa mga target na talagang mahalaga. Ang mga fireworks ay simula pa lamang. Ngayon, oras na para sa mga closers na pumasok sa laro. 2:50 tang madaling araw. Ang mga apoy mula sa mga decoy ay nagliliyab pa rin sa langit, ngunit ang mga tunay na predator ay pumasok na sa red zone. Ito ang 20 FP1 AI course, ang mga special forces ng misyong ito, habang ang mga Russian Krasuka 1 operator ay itinataas ang kanilang jamming power sa sukdulan. Makakakuha sila ng isang napakamahal na leksyon sa computer science. Ang mga FP1 ay hindi apektado ng radio noise. Wala silang pinakikinggan. Ang bawat isa ay isang autonomous robot na nagpoproseso ng terrain data gamit ang NVIDIA-powered supercomputer. Nang tamaan sila ng electronic blizzard, ang onboard AI
ay lumipat mula sa GPS patungo sa visual navigation para itong isang bulag na batter na biglang nagkaroon ng bionic vision habang binibitawan ng pitcher ang bola. Ang AI ay nakatingin sa high-res cameras nito. Ipinagtatapat nito ang mga snowy ridge lines at mga kurba ng Valday River sa isang 3D digital twin na nakaimbak sa memory nito. Ang Russian Command Center ay nasa state ng digital shock. Sumisigaw sila sa kawalan, naglalabas ng sapat na RF energy para i-jam ang bawat cellphone mula Novgorod hanggang Moscow. Ngunit ang 20 dots na ito sa radar ay hindi natitinag. Dumadaan sila sa mga lambak gamit ang 3G maneuvers para itago ang kanilang paglapit. Para itong panonood sa isang Tesla autopilot system na bumabagtas sa kabundukan sa bilis na 150 mile per hour sa gitna ng blizzard. Dito na nagsisimulang gumuho ang kuta dahil ang mga panzer unit ay desperadong naglo-load ng kanilang mga empty racks. Ang heavy hitter na S-400 Triumph ay napilitang kumilos. Ito na ang definisyon ng economic insanity. Naglulunsad na ang mga Russia ng $2 milyong na interceptors para pabagsakin ang $50,000 na mga drone. Para itong paggamit ng gold-plated sledgehammer para pumatay ng isang putakti. Muling nagliyab ang langit. Ang mga S-400 missiles, ang mga dambuhalang bilingtot 5 talampakang sibat ng apoy, ay lumipad mula sa kanilang mga launch pad. Napakalakas ng dagundong, nayayanig ang mismong lupa ng presidential residence. Tumugo ng mga FP-1 gamit ang distributed intelligence. Hindi sila lumilipad sa isang linya. Sila ay nag-i-swarm at naghihiwa-hiwalay. Pinipilit nila ang radar ng S-400 na pumili ng biktima ng paisa-isa. Napakalupit ng kalkulasyon. Sa 20 FP-1 units, 5 ain ang napabagsak sa isang desperadong barrage ng S-400 missiles. Ang bawat salpukan ay nagdudulot ng malakas na liwanag sa mga ulap na parang pangalawang araw. Para sa mga defender ng Kremlin, pakiramdam nila ay nanalo sila, napatay na nila ang utak ng pag-atake. Gayunpaman, ang disis-asis na drone na iyon ay may ginawang mas mapanganib kaysa sa pagtama sa target. Inubos nila ang lokal na inventory ng S-400 habang ang mga Russian operator ay abala sa pag-track sa mga debris. Nawalan na sila ng bilang. 4 na FP-1 unit ang nananatili sa ere, tahimik at invisible, at nakagawa na sila ng butas sa air defense bubble. At sa likod nila, ang 15 Palonicha rocket drones ay nagpaandar na ng kanilang mga turbojet. Ang mga closers ay paparating na sa bilis na 450 mile per hour. At napagtanto ng Russian pitcher na wala na siyang bola at nanghihina na ang kanyang bisig. Ang kuta ay hindi lamang basta nabutas. Ito ay bukas na para sa isang walk-off home run. Tusap pimpaybi ng madaling araw. Ito na ang huling bahagi ng laban. Puno ang mga base at itinataya na ng Russian pitcher ang lahat para lamang hindi mapahiya. Ang 15 Palonicha rocket drones ay humaharurot na sa Valday Forest sa bilis na 450 mile per hour. Ang tunog nito ay parang isang banshee wail na nagbabadya ng pagdating ng mga closers. Ngunit huwag kalimutan ang mga multo. Ang 4 na natitirang FP-1 AI course ay kasama pa rin at naglalaro ng pinakamapanganib na game ng follow the leader sa kasaysayan. Habang ang mga Palonitsiya ang nagsisilbing maingay na distraction, ang mga FP-1 ang nagsisilbing quarterbacks. Kinakalkula ng kanilang AI ang reload cycles ng S-400 sa real time, naghahanap ng kahit isang millisecond na puwang sa pader ng kuta. Ang mga Russian defender ay lumalaban para sa kanilang karangalan at para sa reputasyon ng kanilang impenetrable bubble. Ang mga S-400 crew ay pilit na nilalaktawan ng mga safety protocol para makapagpaputok sa mga target na masyadong mabilis. Ang mga panzer autocannons ay nagbabaga na sa init, naglalabas ng desperadong kurtina ng tingga sa langit para itong isang high-tech laser show mula sa impyerno. Sa huling minutong ito, ibinuhos ng mga Russian ang lahat ng kanilang lakas. Nagawa nilang pabagsakin ang 11 na Palonitsiya at sa wakas ay natukoy ang 4 na natitirang FP-1 units. Nagbunyi ang Russian Command Center. 71 ang napabagsak. Ligtas ang target. Nakuha natin ang mga utak. Sa sobrang abala nila sa pagdiriwang, hindi nila nakitang ang bola ay nakalagpas na sa bakod. Ang 4 na FP-1 na iyon ay hindi namatay nang walang saysay. Sila ang nagsilbing ultimate decoys. Sa kanilang mga huling sandali, itinago nila ang 4 na natitirang Palonitsiya. Giniyahan nila ang mga ito sa mga radar blind spot na nilikha ng mga pagsabog ng kanilang mga kasamahan. Napabagsak ng Russia ang 91 sa 95, isang perpektong score sa papel. Ngunit sa mundo ng strategic strikes, walang halaga ang papel. Ang 4 na Palonitsiya na nakalusot ay nasa terminal dive na ngayon, na nakatutok ng may surgical precision.
Ang unang dalawang palunitsya ay tumama sa secondary gravestone radar at sa main command antennas. Walang malaking pagsabog. Isang tumpak na kinetic impact lamang na naging sanhi ng pagkasira ng $50 milyong na electronics. Sa isang iglap, ang $1 bilyong na kuta ay nawalan ng boses at pandinig. Ang lokal na air defense network ay nawalan ng komunikasyon. Ang ikatlong palunitsiya ay tumama sa auxiliary EW station. Huminto ang ingay. Ang electronic blizzard na bumubulag sa rehiyon ay biglang nawala. Nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa ere. Parang inalis ng Ukraine ang bombilya sa jamming umbrella ng Russia. Ang ikaapat at huling palunitsiya ay tumama sa backup power system. Isang matinding thermal event ang dumaan sa generator bank. Sa loob ng ilang segundong nakatitigil puso, ang mga ilaw sa buong Dolgi-Bordi complex ay kumislap at namatay. Hindi ito isang knockout blow na nagpabagsak sa gusali. Ang Ukraine ay naglaro ng isang mas matalinong laro. Hindi nila gustong sunugin ang bahay. Gusto nilang hiyain at ilantad ang pinakaprotektadong tao sa Russia. Maaaring magyabang ang Moscow tungkol sa 95% interception rate. Ngunit ang apat na tama na iyon ay nagpapatunay na ang inner sanctum ay kasalukuyang bulag, tahimik at walang kapangyarihan sa gitna ng winter. Nakatayo pa rin ang kuta, ngunit ang mito ng pagiging invisible nito ay nakatanggap ng isang 450 miles per hour reality check. Habang humahawi ang usok sa Valday Forest, nagsisimulang lumabas ang katotohanan ng regalong ito sa bagong taon. Sa papel, isinisigaw ng Moscow na napabagsak nila ang 91 sa 95 drones. Sa ibang mundo, ang 95% success rate ay makakakuha ng tropyo. Gayunpaman, sa mundo ng high-stakes strategic strikes, ang 4% na pagkatalo ay isang total system collapse. Una, ang direktang military impact sa pagkasira ng radar at command antennas. Hindi lang basta nakasira ng mamahaling kagamitan ang Ukraine. Literal nilang pinatahimik ang residents. Para makuha ang 91 interception, kinailangang ubusin ng Russia ang milyon-milyong dolyar na halaga ng S-400 at Pantsir missiles. Lumilikha ito ng tinatawag nating strategic dilemma. Bawat S-400 battery na kinukuha ng Moscow mula sa front lines para protektahan ang isang presidential retreat ay nag-iiwan ng bagong butas sa depensa ng kanilang mga occupied territories. Pinilit ng Ukraine ang kalaban nito na pumili sa pagitan ng pagprotekta sa inner sanctum o pagprotekta sa battlefield. Isa itong classic squeeze play at walang madaling labasan. Ngunit ang tunay na tagumpay dito ay psychological. Winakasan ng atake na ito ang narrative ng invincibility. Sa loob ng maraming taon, sinabi ng Kremlin sa mundo na ang kanilang mga VIP sites ay nababalot ng impenetrable bubble. Ang apat na tama na iyon ay nagpapatunay na ang $1 bilyong na fortress ay maaaring ma-checkmate ng tumpok ng carbon fiber at matalinong AI code. Ang mito ay may lamat na at ang buong negotiating stance ng Russia ay naging mas komplikado. Ngayon, nais kong marinig ang inyong opinyon. Kung kayo ang commander ng Russian Air Defense Unit na iyon, paano nyo pipigilan ang isang swarm na hindi kailangan ng GPS at nagtatago sa mga puno? Kukuha ba kayo ng mas maraming S-400 mula sa front lines? O aasa na lang na ang susunod na regalo ay hindi nakatutok sa mas malaking target? Ipaalam ang inyong tactical take sa mga comments sa ibaba. At kung nais ninyong makita ang malalim na pagsusuri sa Palonitsa rocket drone, ang sandatang nagpapapuyat sa mga Russian engineer, manatiling nakasubaybay sa aming susunod na update. Paalam muna sa ngayon.